At sa hapong ito, tayo po'y dadako sa ating pag-aaralan. Ito po'y hango sa aklat ng Proverbs, Kawikaan, chapter 11, verse 1 to 3. At ito'y pinamagatan kong God's advice about money. Yan. Okay. Sabi po ng Proverbs chapter 11, verse 1 to 3, the Lord detests dishonest scales, but accurate weights find favor with him. When pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom. The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Purihin pong Panginoon sa kanyang buhay at makapangyarihang salita nating pag-aralan. Saglit po tayo yumuko, tayo po'y manalangin. Hihingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Salamat po dakilang Diyos sa hapong ito na muli kami dudulog sa inyo at sa inyo po namin, O God, patuloy ipinagkatiwala ang pag-aaral na yung salita, Panginoon. Lord, we pray for your favor. Lord, we pray for your guidance. At Panginoon, patuloy na ikaw po ang manguna sa gawain ito. Lord, Holy Spirit, be our real teacher today. At Lord, ang iyong abang lingkod ay gamitin mo lamang instrumento upang ang iyong kapahayagan ay maihayag. Ang iyong kanais, Panginoon, ay marating po ang bawat isa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Praise God. At muli, magandang hapon po sa bawat isa. Starting today, medyo na po ang NCR, ng GCQ with heightened naman po. Medyo mahigpit ngayon ng konti. Parang ECQ na rin ang dating. But still, para din naman po ito sa ating kapakanan, para din sa ating kakabutihan po ng bawat isa upang maiwasan po na tayo'y magkasakit at hindi po tayo mahawa ng COVID-19 virus. Okay, sabi po dito sa ating binasa, kinamumuhian ng Diyos ang mga dishonest scales at makikita po natin, gusto ng Panginoon, to summarize it all, gusto ng Panginoon na maging honest po tayo, maging fair po tayo sa lahat ng bagay, especially kapag ang pag-uusapan po natin ay business. Okay. At bilang panimula po, ang sabi po doon, whether we buy or sell, make a product or offer a service, we know what is fair and honest, and what is unfair and dishonest. Sometimes we feel pressure to be dishonest in order to advance ourselves or gain more profit. Yeah. But if we want to obey God, there is no middle ground. Kumbaga, wala pong puwang. God demands honesty in every business transactions. No amount of rationalizing can justify a dishonest business practice. Honesty and fairness are not always as easy, but they are what God demands. Ask Him for discernment and courage to be consistently honest and fair. Purin po ng ating Panginoon. Kaya makikita ho natin saan man daw po tayo, especially kung tayo mag-iingit sa business, o whether ano po ang ating ginagawa po, service man yan, ano man yan, dapat daw po maging fair po tayo. Even sa paglilingkod natin sa Panginoon, maging honest po tayo sa paglilingkod. Ibig sabihin, gawin natin yung tama, gawin natin yung mga bagay na kakapagbigay kaluguran sa Diyos. And sa panahon ho natin ngayon, tandaan ho natin, marami pong dishonest po talaga, sa totoo lang po. Kung makikita po at marinig po natin sa mga balita, ay marami pong mga nanluloko, maraming scam, maraming na budol-budol, na marami pong mga ang tawag yun na nasalisihan, na marami po. They are part of sabi itong dishonest
na gawain, unfair na mga gawain. At nasabi ng Lord, hindi po to kalugod-lugod sa Kanya. Why? God demands honesty. Tandaan po natin na not only in business transactions but in all aspect ng buhay po natin, maging honest po tayo. Dahil wala pong puwang sa Diyos ang mga mandaraya. Okay? At hindi lang po, ang pagiging honest po at fair po ay hindi po madali. Madali lang po tayong matempt gumawa ng bagay na para kumita, para manglamang sa kapwa, para ma-promote. Para pag na-promote, sisiraan mo yung kasamahan mo. Maraming bagay na pwedeng gawin at mangyayari. Matandaan po natin, pagiging honest po natin at fair po natin, ito yung mga bagay na nais ng Diyos. They are what God demands from us. Kung nahirapan po tayo, hingi tayo ng gabay sa Panginoon na malampasan natin ang mga bagay nito at magiging honest po tayo sa paggawa ng lahat ng bagay. Okay. Honesty is, number 1. Ano ba honesty? Ito po, pasadahan lang po natin. Ano ba ang honesty? Number 1, being truthful to yourselves. Honesty is being truthful to yourselves. Maging totoo ka sa sarili mo. Pangalawa, being truthful to yourselves. Una, maging truthful ka sa iba. Pangalawa, totoo ka, maging totoo ka sa iyong sarili. Maging totoo po tayo sa sarili. Kung ano po yung ating dapat gawin, ay yun po ang ating gagawin. Pangatlo po, doing what's right regardless of who's around. Okay? Maraming tao po gumagawa pag may nakakita. Nandyan yung mga boss, tatrabaho ho yan. Alam niyo po, kabaliktaran po talaga tayo. Sa ibang bansa o sa ibang lugar, ang mga tao, kapag wala yung boss, trabaho ng trabaho yan. Pero kapag dumating na ang boss, tatayo ho yan at kakausapin or sir, mag-report o ganito. Ito yung ginagawa namin, ito yung ginagawa. Hindi yung pag wala ang boss, walang supervisor, wala yung boss. Wala tayong ginagawa. At kapag nakita na natin na nandyan ang boss natin, nagkakandara pa ho tayo. Kunwari, busy-busy. Busy-busyhan. Hindi yan po ang honesty. Maging honest po tayo. Sabi doon, doing what is right. Regardless of who's around. May nakakita o wala, gawin po natin yung ating trabaho ng may katapatan at tama sa harapan ng Diyos. At ang huli, honesty is being someone others can trust. Ito po yung marami pong bagsak po dito. Ang sabi nga nun, mapagkatiwalaan ka ng iba. Kaya ang honesty po ay, yung ibig sabihin po sa Tagalog po dito ay mapagkakatiwalaan po tayo. Honesty, being honest is being someone others can trust. Na sa pagiging honest mo, maraming tao nagtitiwala sa iyo, maraming tao nagko-confide sa inyo dahil alam nila ang mga bagay na kino-confide mo ay hindi yan makakalabas. Maraming tao ngayon, sasabihin mo na ano ba problema, anong sikreto, whatever. Wala po, hindi po ako, hindi makakarating yan sa iba, hindi pa nga tapos, nakakarating na. Kaya makikita po natin, kapag ikaw ay being honest, being someone others can trust. Yung mga katangian bang ito ay nasa atin o wala? Kayo lang po ang nakakalam. Now, babalikan po natin yung aklat ng Proverbs po na ating pag-aaralan sa hapon ito, sa oras na ito. Sabi po doon, Proverbs gives some practical instruction on the use of money. Although sometimes it is advised we would rather not hear. It's more comfortable to continue in our habits than to learn how to use money more wisely. Ang Book of Proverbs po, makikita po natin to yung lahat ng instruction sa buhay natin. Ano po yung dapat nating gawin, ano yung mga bagay na hindi dapat nating gawin. Nandun po yan, napaloob po yan sa aklat ng Kawikaan or Book of Proverbs. Kaya makikita po natin, even
sa pag-handle, paghawak ng pera o whatever na finances na ibinigay sa atin ng ating ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Gusto ng Lord na magiging maayos po tayo. But karamihan at sa kagustuhan na rin natin na kumita ng mas malaki, we are tempted na gumawa po ng kalukuhan or mandaya para lang tayo po ay kumita. Pero alam po ng Diyos lahat yan, kaya matakot po tayo sa Diyos. Kaya sabi nga doon, it is more comfortable to continue in our habits. Ibig sabihin, mas madaling gumawa ng kung ano yung gusto natin. Kasi alam naman natin, ang gusto natin ay lumamang sa kapwa at kumita. At tayo po ay, ang sabi nga doon, kahit sa opisina, sa kagustuhan natin ma-promote, sisiraan mo yung ka-office mates, na alam mong ito yung mas magaling sa'yo, mas nauna sa'yo, dahil gusto mong umangat, sisiraan po natin. Pero hindi ito ang disenyo, hindi ito ng nais ng ating Panginoon. Kaya, some advice include, ito po yung mga dapat po nating pag-aralan. Tandaan po natin, tingnan po natin ang mga bagay na ito. Number 1, be generous in giving. Okay? Sa pag-handle po natin ng, sabihin na ho natin, pagpapalang finances, financially, na binibless tayo ng Panginoon. Ang sabi nga po doon, be generous in giving. Sabi ng Proverbs 11:24 and 25, ang sabi po doon, one person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Ito po yung prinsipyo ng ating Panginoon. Ngunit, nung isang araw, kahapon po nanood po ako ng television. Napanood ko po yung programa po ni Sir Ching Kitan, na isang po siya, financial na advisor po. Ang dami po niyang mga sinasabi, ang dami niyang mga, which is, alam ko naman po si Chinkitan is a Christian po siya. Alam po niya ang prinsipyo ng ating Panginoon regarding patungkol po sa pag-handle ng pera. Bagaman ang sabi ng Bible, money is the root of, for the love of money is the root of all evil. Pero tandaan ho natin, kailangan natin ang pera para tayo makamove on, para tayo ay may magamit para sa ministry, para sa ating personal, maging sa pamilya. Kailangan natin kumita ng pera. Okay? Kaya makikita ho natin, maging generous daw po tayo in giving. Especially in giving our tithes and offering. Yung pagbabalik ho natin yung para sa Diyos. Okay? Ang sabi po ni Sir Chinkitan, ang sabi nga doon, isa sa mga don'ts na dapat po nating tandaan ay yung wag naman sobra-sobrang generous. Na even to the point na sa ating pagbibigay, wala na pong laman ang wallet mo, wala na pong laman ang bulsa mo. Pag ikaw na po ang nangangailangan, wala na rin kayong madudukot. It is not, hindi masama na tayo tumulong magbigay. Pero, kailangan po natin maging wise po tayo sa ating pagbibigay. Okay? One person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Kaya po, mga kapatid, paalala lang po, unang advice na bigay sa atin ng Panginoon pagdating po sa pag-handle ng pera ay we must be generous in giving. Okay? Pangalawa, place people's needs ahead of profit. Place people's needs ahead of profit. Proverbs 11 verse 26. Ang sabi po ng Proverbs 11 verse 26, people curse the one who hoards grain, but they pray God's blessing on the one who is willing to sell it.
Alam niyo po ba, wala naman po talaga tayong shortage eh. Even yung nakaraan, wala naman tayong shortage. Magkakaroon lang ng shortage kapag mayroong tinatago, hinuhod, kinokontrol ng iilang tao. Pero tandaan niyo po, mga kapatid, kinamumuhian ng Diyos so yan. Okay? Tandaan natin, place people's needs ahead of profit. Kumita ka lang sa business ng konti, okay na. Huwag naman masyado na up to the point na talagang hinuhoard mo na yung kung whatever, sabi nga doon, people curse the one who hoards grain. Ibig sabihin, kung ano yung dapat pangangailangan ng mga tao o daily na pangangailangan, ito'y tinatago mo, hinuhoard mo, kinamumuhian ng Diyos ang mga bagay na ito. At sabi noon, people curse the one who hoards grain, but they pray God's blessings on the one who is willing to sell. Na kahit alam niya na matindi ang pangangailangan, hindi na siya nagpatong pa, kunti lang ang kanyang dinadagdag dahil alam niya ito'y pangangailangan ng tao. Hindi niya pinahihirapan ang tao, ang mga taong nangangailangan. Kaya, place people's needs ahead of profit, lalong-lalo na pagdating sa business. Kaya po makikita po natin God's advice about money. Tandaan po natin, yung uunahin natin yung kapakanan ng mga taong nangangailangan. Huwag mong isipin yung kumita ka ng kumita. Although gusto naman nating kumita, tama lang na hindi naman nahirapan ang kapwa. Pangatlo, be cautious of counter-signing for another. Yan. Naalala ko po ito kahapon sa turo po ni doon sa napanood ko sa TV kahapon. Sabi niya, mag-ingat ka sa pag-guarantee ng mga loan o whatever, mag-commaker ka sa kapwa, lalong-lalo kapag hindi mo siya kilala. Maging maingat ka diyan. Sabi ng Proverbs 17 verse 18, one who has no sense shakes hands in pledge and puts up security for a neighbor. Yung mga tao ng dahil sa kilala kang generous ka, mapagbigay ka, ngayon may nangangailangan, sasabihin na, kailangan po yung tulong mo kasi kailangan ko ng kumikir, kailangan po namin ito, ikaw lang yung, hayaan mo, magbabayad ako, yung mga ganong bagay. Kapatid, tandaan ho natin, sa Bible po, sinasabi po doon na wag kang magiging kumikir, lalong sa pagdating sa pangungutang, dahil mapapahama po kayo. Dahil alam nyo pa kapag ikaw ay naging kumikir, kabahagi ka na rin doon. Kapag hindi nagbayad yung principal na borrower, ikaw mismo na ang sisingilin. Lahat ng meron sa iyo ay kukunin nila dahil nagtatago na ang principal na borrower. Kapatid, maging wise po tayo. Okay? Be cautious of counter-signing for another. Okay? Pero pag kilala mo naman at alam mo na may pangbayad, maging maingat pa rin ho tayo. Kung pipirma tayo, maging kumikir ho tayo, siguraduhin natin na mayroon ka ring pambayad pagdating ng panahon na hindi siya makakabayad. Dahil ikaw din ang hahabulin ng mga pinagkakautangan po. Sa pambagay na gusto kong iwanan po sa bawat isa. Sabi po ng Proverbs 11 verse 15, patungkol pa rin to sa pag-kumikir. Whoever puts up security for a stranger will surely suffer. But whoever refuses to shake hands in pledge is safe. Safe po tayo. Kaya pag ikaw ay nagkipag-pirma, nakikumikir doon sa mga tao, lalong-lalo kapag hindi mo sila kilala, bagong kilala mo lang pero hindi mo talaga totoong kilala ang kanilang pag-uugali. Kapatid, you will surely suffer. Pangapat, do not accept bribes. Isa sa
God's advice po para patungkol sa pera. Ang sabi nga doon, don't accept bribes. Pero sa totoo lang po, sa panahon natin ngayon, talamak po ito. Ito yung number one na source ng korupsyon natin sa ating bansa. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, meron po ito. Napakarami po. Kahit saang ahensya ng pamahalaan, meron pong sabi po doon, tongpats o ano yung sinasabi po nila, bribes or lagay, padulas. Nag-uusap nga kami nung may nakausap ko na sabi ko, bakit ang dami-dami pong Chinese na sa atin? Ano ba yung pogo? Ano ba yung pogo? Sabi ko, ano yan mga games yan na or patayaan or something like that o halos pareho ng nagtitinda ng nag-aalok ng mga gitong bagay. Hindi ko alam pero ang karamihan ho diyan almost 100% ang mga empleyado yan is Chinese. Sabi ko, bakit nandito sila? Paano sila nakakapasok dito? Tapos kapag may nahuli, pag tinitingnan, walang mga dokumento because of bribes. Because of bribes, may naglalagay. May mga taong corrupt sa ating pamahalaan. Patandaan natin, kapatid, nakikita tayo ng Panginoon. Alam ng Diyos ang lahat ng ito. Kaya sabi ito, do not accept bribes. Kaya nga, praise God, alam niyo po sa panahon natin ngayon, ipinagbabawal yung mga regalo-regalo sa mga opisina. Ipinagbabawal yung lagay o pinagbabawal yung papadala or whatever. Kahit sa Pasko, pag Pasko, bawal po yung yung mga pamasko. Kasi yan po ang magiging source po yan ng korupsyon. Kaya paalala ng Panginoon sa atin, kung gusto natin na maging maayos ang ating buhay, especially in our finances po, sabi po doon, do not accept bribes. Pero nakakalungkot po sa panahon po natin ngayon. Marami po ang nasa ganitong kalagayan. Tandaan natin, haharap tayo sa Diyos. Okay? Alam ng Panginoon ang lahat ng pangyayari. Panglimang advice, God's advice about money, help the poor. Proverbs 19 verse 17 and Proverbs 21 verse 13. Ang sabi po doon, whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. At doon sa 21 verse 13, whoever shut their ears to the cry of the poor will also cry out and not be answered. Kung anong ginawa ho natin, whatever we sow is what we reap. Kaya kung tayo po'y bingi doon sa pag-iyak, paghingi ng mga nangangailangan, lalong-lalo yung mga mahihirap, someday, kapag ikaw din ang mangangailangan, kapatid, tandaan po natin, sarado din ang pintuan para sa iyo. Kaya sabi nga po doon, whoever is kind to the poor, lends to the Lord. Tandaan natin, anumang mga bagay na ating ginagawa dito sa mundong ito, ginagawa natin sa kapwa. Ang lahat ng ito ay ginagawa natin sa Diyos. Kaya pagdating ng panahon, anuman ang ating ginagawa sa kapwa na nakakapagbigay kaluguran sa puso ng ating Panginoon, God will reward everything na ating ginagawa para sa kapwa. Because anong ginagawa natin sa kapwa, ito'y ginagawa po natin sa Diyos. Help the poor. Tulungan po natin sila, yung mga nangangailangan. Kaya, pero may ano po dito, sa pagtulong po natin, maging wise din po tayo. Dahil sometimes, yung mga tinutulungan natin, umaasa na lang ng tulong. Kaya sabi nga doon, kapag may nangangailangan ng isda, huwag mo silang bigyan ng isda, turuan mo silang mangisda. Okay? Ibig sabihin, turuan natin sila, tulungan natin sila, at turuan natin silang magtrabaho. Okay?
Hindi po puro tulong lang po tayo. Hindi masamang tumulong pag meron ka. Pero tingnan natin yung mga taong tinulungan natin. Ito ba'y nakapagbigay sa kanilang ng kaayusan o mas lalo silang nagiging tamad? Dapat po maging masigasig sila, mag-motivate sila na magsusumika po sila dahil mayroong tumutulong sa kanila. Ito po, marami pong tao din po ang mapagsamantala. Kaya maging maingat po tayo. Kaya nga sabi natin kanina, ask God for discernment na magawa natin ang mga bagay na ito. Pang-anim, store up for the future. Okay? Proverbs 21 verse 20, the wise store up choice foods and olive oil, but fools goes up theirs down. Store up for the future. Mag-save po tayo. Isa po to sa mga sinasabi po ng isang financial advisor na pinapanood ko kahapon. Sabi niya, store up for the future. Ano ba yung store up to? Kailangan meron kang, kung meron kang mga kita ngayon, meron kang finances ngayon, whatever, maghanda ka na sa kinabukasan mo. Hindi po masamang maghanda. Health card. Dapat may health card ka kasi hindi lahat ng panahon may pera ka. Di ba? Kung nagkasakit ka, kung wala kang pera, magagamit mo yung card. Okay? At hindi rin po masama maghanda po ng sabihin natin, kung ano yung mga para sa paglisan natin sa mundong ito. Insurance. Paghahanda po yun. Kaya store up for the future. Pag meron tayo ngayon, dapat pag-isipan natin yung mga bagay para sa kinabukasan po natin. Para hindi na rin nahihirapan yung mga maiiwan. Magiging wise din po tayo. Invest. Mag-i-invest po tayo. I-invest natin sa tamang investment. Huwag po kayong mag-invest po sa scam. Maraming scam po ngayon na mandaming nabibiktima po, lalong-lalo ng ating mga OFW. Pinaghihirapan nila ng ilang taon, dugot pawis ang kanilang ginagawa, napunta lang sa wala dahil dito sa mga taong kurap sa ating pamahalaan. Dahil sa mga taong ganid ng kayamanan. Pero tandaan po natin mga kapatid, lahat ng ito pagdating ng panahon ay haharap tayo sa Diyos. At panghuli, na advice, God's advice about money. Sabi po doon, be careful about borrowing. Matanong ko nga po kayo, masama bang mangutang? Sa akin po hindi. Kapag nangutang ka, siguraduhin mo makabayad ka. Kasi ang utang ay hindi masama kapag binayaran mo. Okay? Ang utang ay hindi masama pag binayaran mo. Ang utang ay masama kapag hindi mo binayaran. Sa panahon natin ngayon, maraming tao nangutang, napakagaling magsalita. May paiyak-iyak, may mga kung ano-ano pang mga kalungkutang ginagawa para lang makahiram. Pero pagkatapos makahiram, nakalimutan na po niyang magbayad. Hindi po masamang mangutang basta bayaran mo ang iyong pagkakautang. Okay? Ang sabi po doon sa aklat ng Romans, I forgot the verse, chapter and the verse, sabi nga doon, huwag kang magkaroon ng utang sa kapwa dito habang nandito sa mundong ito. Ang dapat maging utang ho natin, yung mga taong sito na hindi pa nakakilala sa Panginoon, utang natin yan sa Diyos. Dapat sila po ay makakilala sa Panginoon. Pero kung utang lang para sa ating mga luho, whatever nating kalanganin, sabi po ron, be careful about borrowing. Paalala lang po to sa atin. Nangungutang ka kasi pambili mo ng gadget dahil napakaganda high-tech or high-end yung kanilang mga gadget. Ikaw, na lang, wala pang lumang-luma pa. 5110 pa yung mo. Hindi masamang mangarap. Pero kung mangungutang ka para lang doon, wag na.
Para ba sa amin po, maalala ko, hindi naman ito yung gawain din po talaga, siguro alam niyo naman pagdating ng piyesta sa amin sa probinsya, lahat po naghahanda, pero karamihan po rin puro utang. Para lang may maipakita na sila po'y naghahanda, mayroon silang pambongga o whatever, kahit wala nangungutang. Kaya po, paalala ng ating Panginoon, God's advice about money ay magiging careful po tayo. To summarize it all, number 1, be generous in giving, place people's needs ahead of profit. Pangatlo, be cautious of countersigning for another or co-maker po sa mga loan or utang. Do not accept bribes. Panglima, help the poor. Pang-anim, store up for the future. And be careful, pangpito, about borrowing. Okay? At bilang panghuli, conclusion po natin, tandaan po natin, dun sa aklat ng Proverbs, chapter 11, verse 4, karugtong po dun sa ating teksto kanina. Ang sabi po doon, wealth is worthless in the day of wrath, but righteousness delivers from death. Proverbs 11, verse 4. Sabi po doon, the day of judgment refers to when we die or to the time when God settles account with all people. On Judgment Day, each of us will stand alone, accountable for our deeds. And at that time, tandaan natin at that time, no amount of riches will buy reconciliation with God. Only our love for God and obedience to Him count. Kaya po, tandaan natin, anumang naipundar natin to sa mundong ito, gaano man tayo kayaman dito sa mundong ito, pagdating ng panahon na tayo haharap sa Diyos, baliwala po ang lahat na yan. Walang kwenta ho yan. Ang sabi po, ang meron lang kwenta, our love for God and obedience to Him, mga bagay na ginagawa natin na kalooban ng Diyos. Hindi ko sinasabing huwag tayong magtrabaho, hindi ko sinasabing hindi tayo magkaroon ng kayamanan. Ang sabi ko lang po, hindi po natin dapat bigyan ng mas higit na importansya ang mga bagay nito, makamundong bagay. Nais din na Lord na maranasan natin dito sa mundong ito ang kasaganaan. Part pa rin yun, kasama po dito ang pera dahil makakabili tayo ng ating mga pangangailangan. Matandaan ho natin, ang higit na pagmamahal po natin sa salapi, this is the root of all evil. Kaya po mga kapatid, tandaan ho natin, Proverbs 11 verse 4, wealth, kayamanan is worthless in the day of wrath, but righteousness delivers from death. From death. Purin pong Panginoon, at tayo po ay saglit na manalangin. Salamat po dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa patuloy niyong pagsama, sa patuloy niyong pag-iingat sa amin. Salamat, Lord, sa pagpapaalala niyo po sa amin sa mga bagay patungkol, Panginoon, sa pagiging honest namin sa lahat ng aming gagawin. At higit sa lahat, Lord, sa mga advice mo, sa mga bagay na dapat po namin gawin patungkol po, Lord, sa mga ipinakatiwala niyo sa amin. Especially, O God, ang pera, at Lord, ano pa mga kayamanan, Lord, na ipinagkatiwala niyo po sa amin. Magampanan po namin ang aming mga tungkulin ng may katapatan sa inyo. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa.